PBB oras. Eksakto yung punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Binatikos ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang paggamit ng mga maling impormasyon ng China bilang sandata ng mass destruction. Ang tinutukoy ni Teodoro ay ang panibagong anyay kasinungalingan ng China na meron daw pong umiiral na gentleman's agreement at isang bagong model o new model para sa pamamahala sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon ang bagong kasunduan daw po. Ayon kay Ambassador Wang Zilian. Sino? Ambassador Wang Zilian ay naganap ng mag-courtesy call siya sa Defense Department noong July ng nakaraang taon. Ayon kay Secretary Teodoro, dapat nang itigil ng China ang nasabing charade na malinaw na pagtatangka ng Beijing upang bigyang katwiran ang iligal na presensya nito at mga aksyon ng pambubuli sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Isyu ng bayan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Bagong gising. Where the vine Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Narinig niyo ho ba itong pambungan natin? Meron na naman palang bagong strategy na ipinatutupad ang China. Ano raw yon? Meron daw new model. At merong panibagong gentleman's agreement. Mahilig sa gentleman itong China, no? Oo nga, ano. Kaya ho nagpalabas ho ng mga pagliliwanag dyan, naglabas ho ng mga statement Una si DND, yung binasa nating pambungan. DND Secretary Gibo Teodoro. Sino pa? Ang Department of Foreign Affairs ay naglabas din ho ng statement tungkol ho dyan. At maging si Secretary Eduardo Anyo, ang ating National Security Advisor. Ayun. So ang ipinupunto pala ron, ang ginamit ay yung kanilang tagpo noong July 2022
2023. Nung daw nag-courtesy call si Ambassador Oh. sa Defense Department, meron daw ganong kasunduan. Oh. Ganun na lang ba kasimple yun? Mhm. Lahat naman ng iyon, kumbatsero, may mga minutes. Mm. Ano ba, pag may mga meeting, di ba? May minutes of the meeting. Oo. Tapos, official yan. Oo. May transcript pa nga yan eh. Meron. Lalo Oo. nga yan, kung ang bibisita sa iyo ay kinatawan ng isang bansa. Para siyang presidente ng Kaya nga, China eh. Mm. Ambassador yan eh. Sabi ho ni Secretary Chodoro, ganire. There was Ay mayroon, no. doon ay mayroong wala. Baka ang tinatanong niya, baka naman napag-usapan ng informal. Baka kasi ganun eh. Maaari din. Informal. Baka naman habang nagmiminandal sila. Habang kumakain o umiinom ng tsaa. Ng oolong tea. Ulong, chi. Napag-usapan. Ang sabi ho ni Secretary, nun nga daw mag-courtesy call itong si Ambassador Wang Zilian, a few days after I assumed office in July of last year. Ilang araw matapos akong maging secretary ng Department of National Defense, There was meron merong wala. There was no discussion Walang pag-uusap or briefing o pagtalakay on any sa alinman o anuman gentleman's agreement anumang kasunduang panlalaki or new model bagong modelo which is contrary to the Chinese embassy's pronouncement. na taliwas sa pahayag ng embahada ng China. Oh. Hi Sandy. Kaya yata ang naging aksyon na lang ngayon ni ng pamahalaan natin wag na nga tayong nakikipag-usap-usap. Mukhang ganun na nga dahil lahat yata ng klase ng pag-uusap merong naririnig yung kinatawan ng China na hindi naman natin sinasabi. Mukhang Kumbaga, naaangguluhan. Naaangguluhan. Mahirap talaga yung bang maganda ang intention mo. In good faith, tinanggap mo ang isang bisita. Ganun naman ang mga Pilipino. Kilala tayo sa pagiging hospitable. Yung Filipino hospitality na tinatawag, patok yan sa buong mundo. Pagka dumating sa bahay mo, kahit nga wala kang kapera-pera, tapos may dumating kang bisita, maghahagilap ka. Punta ka sa kapitbahay. Pahiram naman ng bigas dyan. Yung mga ganun. May maisaing lang ako. Pang dessert, wala kang maibigay na pang dessert. Yung ilang taon nang nakadisplay na preserved langka. Ilang taon nang nakadisplay sa eskaparate ni nanay. Ilalabas, bubuksan. Pagbukas niya, yung pala, bukas na. Bukas na pala, may tumira na. Tumira na pala ni Jerry ba? Natira na pala. Pagkatapos, diba? Ganun tayo kung gusto mong mapa-soft drink man lang soft drink. Punta ka sa tindahan ng kapitbahay. Mo, partner, pahutang naman sandali ng isang Coke Zero ng RC, ha? Yung lasang Pepsi Max, yung lasang Pepsi Max, para baka mukhang may diabetes. Kausap natin, diba? Kumbaga talagang umiikot ang puwet natin para lang mag-estima ng bisita. Lalo pa nga at sabihin, kanyan, sugo ni Mayor yan. Ayan. Sugo ni Mayor yan. Iistimahin mong mabuti yun. Hindi ba? Talaga, yung hindi ninyo nakakain sa bahay, ipapakain mo sa iyong bisita. Ganun. Tapos igagawa ka ng ganyang kwento. Yun ang mahirap Kasumpa-sumpa ang bisita yan. Ano naman tapos kung diba? may picture pa. May picture taking pa. Siyempre. Diba ngayon? Siyempre, pag nag-picture taking, kita mo na. Yan yung pagkatapos namin mag-gentleman's agreement. Yan yun. Yan yun Tapos na-picturean pa dahil aalis na. Kakamay. Ayan. May inabot ako dyan May nakaipit ba doon sa kamay? Tapos halimbawa yung mismong yung kung ano mga papeles na dala-dala nakalagay sa
brown envelope. Yan, inabot ko yung pera. Ayun. Ginawa na ng kwento. Oo, tapos magre-report yun ngayon sa kay President Xi Jinping. Yung ambassador. Kita mo, inabot ko. Inabot ko, ha? May picture pa. Yun. Ganun, Yung ganun. envelope, inaabot ko. Ganun. Di ba? Kita. Pamilyar ba? Oo. Kahit sa kalsada pala. Ayan, nangyayari ho yan. Kaya, nako, tama ho ang ginagawa na ngayon ng Department of National Defense. Ang sabi ho ni Secretary Gubo Teodoro, ayako na! Oo. Ayako na! Ayaw na niyang makipag-usap. Ayaw na niyang makipag-usap sa sino mang mga taga-Chinese embassy. Yan po ang tenor ng mga opisyal ng pamahalaan, yung mga involved sa foreign relations Oo. at defense, yan po ang at national security, halos pare-pareho ng tono, kumbatsero. Walang ganun. Walang ganun. Wala pong gentleman's agreement, wala pong new model. Oo. Niya siya pong pinag-ahampasan ngayon ng China sa kanila pong public statement at sinasabing kaya daw po ganun ang mga kilos nila sa West Philippine Sea Ay. dahil sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nung nakaraang administrasyon may ganyan pong bagong kasunduan. Ayun. Ang mga kumbatsero ng bayan, Jerry Dos por Dos. Kumusta ang mga mangingisdang Pilipino na nagtatrabaho, naghahanap buhay sa anumang parte ng West Philippine Sea? Baka may makita kayo diyang mistisuhin, ha? Hindi ho yun dayuhan. Lalong hindi Chinese yun. Andyan kasi kumbatsero ngayon sa Scarborough Shoal. Scarborough Shoal? Si Goyo Larrazabal. Ganun? Oo, pinadalahan ako ng picture. Oo. At kasama ang mga mangingisda. Akala ko nag-bike siya dun eh. Hindi. Bangka muna. Andyan siya sa Scarborough Shoal. At kasama ang mga mangingisda. Oo. Ewan ko kung first time ba ito na may na merong ito dating COMELEC commissioner. Ano ba position ngayon ni Goyo? Ni Attorney Goyo? Wala, ano? Wala. Siya ay bumalik sa private life o pribadong practice ng kanyang profesyon. Pero andon, kapiling ang mga mangingisda natin. Oo. Diyan sa Scarborough Shoal. Baka may signal kaya doon? May signal kaya doon? Balitaan mo nga kami, baka nakikinig ka sa DZRH. Sadya ni Bigyan mo kami ng situational report dyan. Yung bang gusto lang niya makita at malaman ang sitwasyon ng mga mangingisdang Pilipino doon sa area. May dala ba siya? Yun, may dalang. Alam mo na, pumunta ka dun eh. Dapat may dala. Malamang meron. Kasama niya ang mga mangingisda. Siguro, ang mga karaniwang nagpupunta doon, galing ng Zambales, di ba? Galing dyan sa Masinloc. Basta mag-ingat ka, ha? Chairman, Attorney Goyo Larrazabal. Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Baka ho kayo ay kasama kabilang sa mga nakatanggap ng text o nakatanggap ng email na kayo ay may violation sa traffic. Ayan. Na sinasabing kayo ay nahuli ng CCTV. Naku. Nahuli ng Kitang-kita CCTV na kayo ay lumabag sa batas trapiko at may pinapa-link sa inyo na mga ano tawag doon, may pinapapindot sa inyong mga link. Wag ho ninyong i-click yung mga yan at wag ninyong bibigyan ng mga impormasyon. Meron pala kasing bagong takot-takot ang mga naiisip na panloloko kung batsero. Tulad nito, yung natanggap ng isang kaibigan natin, ang message no contact apprehension. Ayan, yun. You have traffic violations. Ayan, and have not paid the fine. Ayan, Please deal with it within 7 days. Tingnan mo na. To avoid incurring other costs. Kasi karaniwan, ang alam natin, kapag hindi mo nababayaran kaagad, tumutubo yan, di ba? Nung panahong hindi pa nati-TRO, yung no contact apprehension, yung NCAP na yan, talagang ganun. Tumutubo, tumataas ang iyong bayarin, ang iyong fine, hanggat hindi mo inaayos. Pek ho yan. Pek yan. Tapos yan nakalagay doon yung pipindutin mo eh. Yung link. Yung phi.gov.tv. Pag pinindot mo yun, yari ka na. Ito na, yari ka na. May isang text nga dito na sabi, if you click on the fake link, it brings you to a fake
Land Transportation Management System page. Nako, yung LTMS. Ayan, oh. Ayan, Oo, ayan. Tapos, then, tapos, when you input your plate number, pagka inilagay mo, isinulat mo ang iyong plaka, ayun pala, hihingin sa iyo. Pag kinlik mo, hihingi na ng mga detalye tulad ng plaka. So magkaka-idea na siya yung mga manloloko mga mandarambong na ito. kung ano talaga yung plate number mo. When you input your plate number, it creates a fake violation report. Nako, tama. Complete with your plate number. Makaka-create sila ng itsura parang TBR, ano? Na parang nahuli ka nga dahil ikaw rin pala nagbigay ng plate number mo. Ayan. And then with your number, complete with your plate number and photo of a supposed violation, Distracted Driving Act. Ayun. So baka gawan pa ng picture yan. Mabilis pala. Magagaling itong mga kamote na to. Nako. 2,000 pesos yung ang violation diyan. Ang mabilis kapag na-click nyo na at nakapagbigay kayo ng mga impormasyon. Ito ho, fake ho yan, ho. Baka kayo madali niyan at magamit pa ang inyong ibinigay na mga impormasyon. Halimbawa, bank details mo. Sa ibang mga illegal pang gagawin. Talaga, kumbachero. Ang galing pala eh. Meron pa palang online facility. Doon ka rin magbabayad. Talagang kinuha nila. Nakakonect daw sa BDO and Maya. Kaya pala itong BDO kumbachero ay naglabas kaagad ng kanilang Statement ng patalastas. Oo. Ang sabi po ng BDO, beware of scammers sa mga mandarambong that pretend to be from LTO. na nagpapanggap na mga taga-LTO. Clicking and providing bank credentials can compromise your Ayun. account. Ang pagpisil, pagpindot Pisil doon ba sa pindot doon sa link at pagbibigay ng mga impormasyon ay ano sabi? Can compromise your account. Ayun. Naku, yung account daw ninyo malalagay na sa panganib. Naku, patay tayo dyan. Kaya mag-ingat mag-ingat po tayo. mag-ingat. Mag-ingat po tayo. Sang katerba po ngayon ng mga manloloko. Mga nagpapalaganap ng mga fake. Dahil yung mga nagpapalaganap ng mga fake na yan at mga manloloko ay hindi natutulog. Hindi natutulog. Parang balita. Meron pa isa, yung mga binigay ni Yuel. Na ang DepEd daw ay namimigay ng pera. Pera. Sa mga gagraduate. Oy, Ronnie O Borja, 2 anak mo ang gagraduate ngayon, di ba? Baka akalain mo may matatanggap kayong magkano raw, Yuel? 8,000? 8,000. Sino ba naman ang hindi magkukumahog sa 8,000 sa panahon na to? Kung dalawa nga yung anak mong gagraduate. Di 16,000 na yan. Sabi nga nung matatanda sa Nueva Ecija. 16,000 na yan. Ito, meron ginamit ang logo ng DepEd. Lahat ng mga graduating student ngayong buwan hanggang September makakatanggap ng cash assistance. Nakalagay, college, senior high, high school, elementary. Nako. 8,000 pesos 8,000 bawat graduating student. Yun ang nakalagay. Magpalista na agad hanggang May 29. May picture pa ni VP Sara at yung isang picture, may picture ni Pangulong Bongbong Marcos. Tupad cash assistance program. Ang sabi nitong si Yuel, 65,000 plus shares na po sa Facebook. Nako. Ang dami na pong nagpapasa-pasa nito. At akala nila totoo ito, ano? Ibig sabihin nito, kung ganyan kadami ang shares yan, ganyan kadami na ang potential na maloloko niyan. Yung potential na maloloko niyan. Sigurado yan, may pupuntahan kang link, magpapalista, magbibigay ka ng impormasyon. Naku, doon na madadali. Dali. Siyempre, kapag may perang hinihingi, may account yan na hihingin sa'yo para doon nila ipapadala, kunwari. Yun mismo. Pati itong malasakit cash assistance, ginamit din pala, kumbachero. Ang dami niyan. All student in college, senior high, high school, elementary will receive 6,000 pesos. Sus Mariano Kaindo. Fill up the application form. Fill up mo lang, bibigyan ka na ng 6,000. Sino ba naman na hindi maakit yan? Diba? Pero ulitin natin, tandaan po ninyo, ito po'y lagi naman sinasabi ng mga otoridad, tayo po ay maniwala lang sa mga official
official page, halimbawa, Oo. DepEd, official page ng DepEd. Alam niyo naman po ibig sabihin ng official. Official page ng DOLE, kung Oo. tupad yan. Oo. Official page ng Department of Health, kung malasakit center yan. Correct. Oo, at official news websites na Ayan. pinanggagalingan Ayun. po Oo. ng mga totoong balita, hindi Facebook na kung sino-sino lang dyan. At makinig sa DZRH Makinig sa DCRH. para malaman ninyong fake yung mga lumalaganap na yan. Oo. No? Mag-ingat ho sa ganyan. Oo. At sigurado, gawa ng mga mandarambong yan. Marami yan. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por dos. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jerome Tang, Lakyam Yap Ithun 621 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 6 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. South Korea kukuha ng 100 Pinoy caregivers. Panibagong rollback sa petrolyo nakaamba bukas. April inflation posibleng sumipa epekto ng El Nino phenomenon. DOH sumisigaw ng hostisya para sa pinatay na nurse sa Caloocan. Ilan pang flyover sa Metro Manila isasara ng DPWH para isailalim sa rehabilitasyon. Lola, ginahasa Ay, sus. bago pinatay ng sariling apo Ay, sus. sa Masbate. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nangangailangan ng South Korea ng 100 caregiver sa ilalim ng Employment Permit System pilot project sa pagitan ng Pilipinas at ng South Korea. Layunin ng proyekto na ma-expand pa ang bilateral labor ties sa pagitan ng dalawang bansa at pag-aralan ng posibilidad na mas palakihin ang caregiver deployment plan ng Pilipinas at South Korea. Makikinabang sa proyekto ang mga Korean family na nangangailangan ng tagapag-alaga sa kanilang mga anak, mga may buntis sa pamilya, single parents o mga dual income couples. Uy, baka nangangailangan na ng caregiver o mga tutulong si Hae-in. Si, Si Hae-in, si Hyunwoo. si Malaga. Matanda na. Ha? Hindi, mga bata pa yun. Baka sakaling kailangan na Matanda lang. na yung mga magulang nun. Ay mga magulang nila, ano? Di ba? Sa anunsyo ng Department of Migrant Workers, ang mga aplikante ay kailangang maedad 24 hanggang 38. Uy, pasok tayo, kumpatsero. Pasok na pasok. At may valid na TESDA NC2 caregiving certificate. Ang mga aplikante ay sasailalim sa comprehensive medical, psychological, language and physical test. Magsisimula ang registration May 9 hanggang May 20. Alas 6:32 ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agrin kayo, gising na. Nakaamba ang panibagong rollback sa presyo ng produktong petrolyo bukas sa pagtaya po ng Rollback Department na of naman? Energy. Ano ba yan? Higit piso ang maaaring ibaba sa diesel at kerosene habang hanggang 90 sentimos
ang gasolina. Ang pagkalma ng presyo ng crudo sa world market ay sanhi ng potensyal na tigil putukan sa Gaza, matatag na interest rate ng US Federal Reserve at pagtaas ng supply ng gasolina sa Amerika. So mahigit piso sa diesel ang Higit, rollback? almost mga piso, higit piso. Tapos yung gasolina ay 90. Ayan. Oh. So alam nyo na gagawin ha. John, magpagas ka na. Kaya pala kahapon si Parkon ngayon, si ha? John Oo. nung napadaan sa Nasugbo, may nadaan ng Bagitin ko na yung pangalan ng gas station ha. Mura naman Uni Oil. Uni Oil. Yung kulay orange. Oo. Kulay orange. Sabi niya, boss, pakarga na tayo dito. Bakit? Ubus na ba yung ubus na ba? Hindi pa. Hindi pa. Mura. Mura. Mura, mas mura. 56 yung litro ng diesel. Mura nga. Mura. Turbo ba yun? Turbo? Hindi na. Kung lang yung kung lang ordinary. Regular diesel. Regular diesel. Pero mura pa din, kumbatsero. Kasi Oo. pagdating ko ng Tagaytay, tingin ako dun sa isa sa mga big three, Oo. 61. Ayun, 61 talaga. 61 yung diesel. Regular yan ha. Oo. Sabi ko, laki ng mura dun sa ako na. Hindi kayo may tubig yun. Hindi ba kayo bumalik? Sana bumalik tayo. Ayos. Alas 6:34 ang ating oras. Naimbag ng bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Posibleng bumilis pa raw po at lumagpas sa target ang inflation noong Abril. Ayon kay Union Bank Chief Economist Ruben Carlo Asuncion, maaaring tumaas sa 4.5% ang inflation mula sa 3.7 noong Marso, pero mas mababa pa rin kumpara sa 6.6% inflation noong April lang nakaraang taon. Resultaan niya ito ng impact ng El Nino at mataas na presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Alas 6:34 ng umaga, maayong aga mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Sumisigaw ng hustisya ang Department of Health sa pagpatay sa isang nurse na tumulong lang sa motorcycle rider na naaksidente sa Caloocan City. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, hindi panganibang nararapat na kapalit ng pagtulong ng sinuman. Kaisaan niya ang DOH ng pamilya ng 39 anyos na si Mark John Blanco sa hangad na mabilis na hustisya sa biktima. Nabasa ko rin ito kung batsero no isang araw tumulong lang. Tumumba kasi yung motorsiklo nung rider. So lumapit, tumulong yung nurse. Okay. Para maitayo siya. Pag tayo Tapos, kung batsero, pinutukan na yung nurse. Nung natumbang lasing daw nakainom daw yung Ay, sus, Mario yung Joseph. rider. At Oo. meron pang isang binaril to May tinamaan Oo, din pero hindi nga. naman namatay. Yung nurse ang namatay agad. Tingnan mo naman. Tinulungan lang yun, kumbatsero ha. Oo. Siguro dahil nga lasing. Yan ba yung ano ba yung gwardiya? Yan ba yung rider na ano? Maaaring ito yun, Oo. kumbatsero. Tinulungan lang. Tapos pinutukan niya. Pinutukan niya, tumulong nga lang sa kanya. Yan ang mahirap, tinan mo. Kaya minsan may mga taong gano'n na akalain wala, hindi mo man lang tinulungan yun. Parang ganun, di ba? Yun ang ating pakiramdam. Wala man lang tayong pake. Oo. Kasi nga, kapag ikaw'y tumulong, kung magkaminsan, Baka ikaw pa mapasama. mapapasama ka pa. Meron pa nga akong nakitang isa, ewan ko kung gawa-gawa lang din o drama lang yun. May rider na magkaangkas, makita mo sa CCTV, tumigil sila. Oo. Tapos humiga sa kalsada na kunwari na aksidente. Oo. May dumating ngayon na magkaangkas na magjowa. Oo. Tinulungan. Tinulungan. Nako, sila na nadali. Modus. Modus pala. Modus. Tingnan mo na, Kaya ayun po yung- mga kababayan. Yung pagmamagandang loob, sinasamantala Oo. ng mga masasamang loob. Ayaw talaga nating ganun lang yung bang para bang wala kang paki sa kapwa mo. Oo. Pero kapag nakakabalita ka ng ganito, Oo. na tumulong ka na nga, ikaw pang napasama, oo. sasabihin mo Kaya sa nga, anak mo, huwag kang makikialam. Wag Di ba? basta. Ganun na. Ganun na. Ganun na magiging reaksyon nating lahat. Alam ba, may nag-aaway, hindi ka aawat. Oo. Kasi nga, huwag kang makikialam dyan. Baka ikaw pa mapasama dyan Tulad nung minsan napanood natin isang video, sabi natin, ba't wala man lang tumutulong doon? Dinadaan-daanan yung babaeng Yes, oo. nadadaanan, may dumaang tricycle, may dumaang kotse. Oo. Yun nga, ganun nga yung Natatakot kang naiisip ng iba tuloy. Tama, kumbatsero. Ay, Nako. Yan ang epekto sa tao ng mga walang ya. Tinulungan na nga, gagawa pa ng masama. Asahan ang mas mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila sa mga susunod na araw
Dahil ilan pang flyover ang nakatagdang isailalim sa repair ng DPWH. Kinumpirma ni DPWH NCR Director Lori Malaluan Yun. na magkakaroon din ng retrofitting sa southbound lane at northbound lane ng Magallanes flyover ngayong buwan. Kabilang din sa nakalinyang kumpinihin ngayong taon ang Quezon Avenue flyover, Delpan Bridge, Quezon Bridge sa Quiapo at maging ang Guadalupe Bridge. Alas 6:38 na ng umaga, maupay nga aga, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Palunos-lunos ang sinapit ng isang 71 anyos, 71 years 71. old na lola. Matapos itong gahasain at patain pa ng sariling apo Ay, so. sa Balud, Masbate. Mario Cepano. Ayon sa report ng PNP, natagpuan ang bangkay ng biktimang lola sa madamong bahagi ng kanilang barangay na wala ng saplot pang ibaba. Walang ideya ang mga otoridad kung sino ang may gawa sa krimen nang bigla na lang sumuko sa pulisya ang 18 anyos na apo nito. Inamin ng apo na hinalay niya ang kanyang lola Ay, at pagkatapos ay pinagsasakal ito hanggang sa mamatay. Naharap ngayon ang suspect sa kasong rape at homicide. Gagawin ba ito ng isang matino? Oo, Natural, talaga. hindi. Oo. Malamang Nakakain ng adik yan. Nakakain ng adik to. Oo. Yun ang malaking possibility. Kaya, Ilang taon yung apo? 18, kumbachero. Ay, sus, Mario Oo. Cepano. Ayan ang problema dyan. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kasama ba kayo sa nag-enjoy nitong first ever Bicol Loco? Grabe Andiyan daw. pa ba yung video natin na Mother? Ah, Ang tindi nitong lalo na yung nagpalipad ng mga hot air balloon. First time oo. in the history na magkaroon ng ganyan na ang background mo ay yung Mayon. Napakagandang Mayon volcano. Nasa Perfect cone. 2 gabi yan na may sa gabi, sa umaga kasi ang hot air balloon eh. Ang pagpapalipad pala ng hot air balloon, kailangan wala pang hangin. Kapag umaaraw, pag medyo tumitindi na yung sikat, lumalakas na hangin, delikado na. Hindi ba Oo. kinuwento ko sa iyo yung hot air balloon Oo. na sumakay sa umagang kay ganda dati, sumakay Dito si sa Donita Clark. Rose sa Clark. Oo. Ang ganda ng kuha niya. Nag-spill pa siya, nag-report. Oo. Tapos kinuhanan habang lumalayo. Sinong reporter? Si Donita Rose nga. Si Donita. Donita Rose. Oo. Co-host namin si Donita Oo. Rose. Alam niyo si Donita, napakagandang babae nun. Oo. Nung lumipad ng ganyan, magbabalik po kami pagkalipas ng Patalastas. Aba, hindi na bumalik. Hindi na ako nakarating ng Tarlac, kumbachero. Malapit lang naman sa Tarlac. Pero nakarating ng Tarlac dahil humangin Sa hangin. na. Humangin na, kumbachero. Matatakot ka din sa... Mabutit nakalanding pa rin Buti naman ng safe. nakalanding naman ng safe, kumbachero. Pero ilang oras din namin hinahanap si Si Donita. eh. Pambira. Yan palang ang plano pala dyan ng mga official ng Bicol. Lalo na nung ako Bicol, Bicol party list. Gawin ng regular kung batsero. Baka nga daw hindi lang taon-taon kundi gusto nila maging tourist attraction na, yung parang ginagawa sa Turkey. Andun lagi. Andun lagi na may na pag umaga may pwedeng sumakay ng Pwede, no? ng hot air balloon. Hindi yearly event, hindi annual, kundi regular. Magiging mahina. tourist attraction na. Magaling. Ayan. Ito. Magiging tourist attraction na diyan sa hindi lang Bulkang Mayon o yung pagsakay-sakay sa ATV, kundi pupuntahan dyan. magiging regular na 'yan. Ayan, congratulations sa mga Bicolano. Mga hot air balloon, yung mga itsura nila. Si Papay ba yun? Oo, sino ba 'yon? Si Brutus yata. Oo. Tapos nung gabi ay nag-concert si Sarah G. Tsaka si Bamboo. Ayun, ang matindi. Tindi. Nung unang gabi. Pangalawang gabi ay si Jericho Rosales pala eh. Magaling kumanta yan. Magaling kumanta. Magaling kumanta yan. Nung ko lang nakakita eh. Tsaka mag-perform kung batsero. Para talagang... foreigner yan mag-perform. parang Bruno Mars style. Ganun ang mga style niya. Ganyan kami. Mr. Ganyan ba Pogi. kayo? Sabay kami Talaga? yan eh. Magkakontemporaryo kami niya sa Nung, Mr. si Pogi. Mr. Pogi. Yung ba- 1996. nagulat kayo. Mga ganun niya. Nagulat kayo.
Saka si Ellie Buendia. Kalma lang. Si Katunying lang po. Oo. 80,000 nung first night, 85,000 nung second night. Dami, no? Oo, first time daw na magkaroon ng ganong gathering dyan sa dyan sa Legazpi, dyan sa Bicol. Ayun, congratulations Yan. mga Bicolano. Magbabalik pa rin ang ating ACS Balita. Alis 6:42 ang ating oras. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Sulog ng kapuluan, ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Magandang umaga pala sa mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. Kay Jaime Tan, maganda morning. Jaime Tan. Kay Morena Canizares, maganda morning. At kay Leo, nagsabing, Leo, may karibal na ang Clark dahil sila nauna sa hot air balloon na pang-international. Nako pagka nga pinagbutihan itong Ng Legazpi, Bicol yan, ng Bicol, baka nga may paglalagyan ang Clark. Pero sila rin yun. Sila rin din yung yun, nasa grupo din nila. Clark. Sila Captain Joy Roa. Sila Captain Joy Roa. May nadagdag pang ang bago doon si Kuyang Ray Baha Magaling yun. na nagpapalipad ng ano tawag diyan Kuyang Ray, yung paragliding. Pero yun yung may hélice na sa likod. Matindi. Yung may propeller na sa likod. Congratulations sa mga taga Bicol. Eto na sila. Metro Manila ngayon. Pasadahan na natin ang ating mga RH reporters. Unahin natin si Noche. Ilang residente sa isang subdivision sa Taguig pinutulan ng tubig. Ano? Ay, sus, Mario Josep. RH27, Noche Kakas. Kami Noche. Tama ka dyan, ka Jerry at Katunyeng, wala kang tubig ngayon, kaya Albaryo yung sinapit ngayon itong mga residente dito sa Palara Village sa barangay Post Proper Southside dito sa Taguig. Ito yung kasamang barangay ng Embo. At katabi natin ngayon ang isa sa mga nahihirapan sa pagkikita ng tubig dahil naputulan sila. Live po tayo si Shirley Aguilar ng barangay Post Proper Southside with Kajeri at Katunying sa DCRH. Good morning, Idol Jerry Shirley. Taberna, Katunying. Pinag-isa nyo na. Isang banggitan na nga lang. Paranas kayo ng crisis sa tubig. Sana isa ka rin po sa matulungan na. Isa ka rin sa makatulong sa amin. Kasi nakikita ko po yung mga kagaya kong may edad na nagbubuhat kung anong kaya nilang buhatin na pang may lamang tubig. Nakakaawa po naman ang mga PWD na nagsisikap pagkagid pag may fire truck na dumarating. Tayo po talaga kami, sir. Gano'n na ho katagal, Ma'am Shirley? Gano'n na ho kayo katagal na walang tubig? 1 week na po, sir. Ano sabi sa inyo? Bakit daw ho pinutulan? Ang pagkakaalam po namin, may problema ang Manila ang Inner Port Association, pero hindi ko po totally alam po ano yung problema nila. Yun po ang reason kung bakit naputulan dito kami ng supply ng tubig. Maynilad ho, Maynilad ang linya nyo dyan? Manila. Maynilad o Manila Water? Manila Water po. Manila Water. Tatawag na talaga natin sa Maynilad eh. Di bale, itatawag din ho natin sa Manila Water at ng malinawan kung ano ang sitwasyon nyo dyan. Opo. At kung may problema pa man, makapagdala man lang sila dyan ng rasyon ng tubig.
O sana po, sir. Maganda pong ideya yan, sir. Pero At ang kahilingan po namin, sir, yung first 200 na lilinyahan po ng tubig na nirequesting Mayora Lani, sana po mas madagdagan pa o kaya malatagan na po kaming lahat para malutas po yung problema namin dito kasi napakalaking problema po pag tubig ang nawawala. talaga ho, oo. Ang tubig ay buhay natin. Ayan, Sige po, tutulong ho kami dyan. Tutulong ho yan sa yung reporter natin dyan si Noche para ho malinawan at ma-actionan kaagad ng city government, ng Manila Water ang inyong sitwasyon. Maraming salamat po. Inaasahan po namin na matulungan po ninyo kasi. Opo. Thank you. Thank you po. Noche, so alam mo na, Noche, ha? Oo. At kanina ka, Jerry Katunying, na maluha-luha nga itong si Nanay Shirley dahil nasa problema nila sa tubig dahil naputulan sila isang linggo na at umaasa rin sila na dapat daw malatagan lahat ng metro ng Manila Water dahil kung yung first 200 lang ay hindi rin sila makakasama dahil base dun sa agreement ng SAGIC at ng BCDA maging ang Manila Water ay yung malapit lamang sa main source ng Manila Water. Wala sa kanunan sa Pilipinas, sa DCRH, ako sino pinakatuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Metro Manila ngayon. May magandang balita sa Balintawak. Nagbababaan daw ang presyo ng prutas. Abo. Alamin natin kung bakit mula kay RH5 Val Gonzales. Kamil Val! Gary at Anthony, itong prutas na hawak kong ito, itong manggang ito na kaing-kaing, akalain mong 40 pesos lang yung kada kilo. 40 pesos ang kada kilo. Yan yung presyohan nitong iba't ibang mga prutas ngayon dito. Yung iba't ibang mga mangga, yung pinakamataas ang presyo, nasa 60 pesos lang. Kung ngayon ang bagong taon, sigurado, mayaman na mga Pilipino at punong-puno na yung kanilang mga mesa ng mga prutas na murang-mura. Kung ngayon ang pagsalubong ng bagong taon, yung presyohan na ito ay ilang linggo nang mabibili ito sa Balintawak Market. Kausap ko kanina yung isa dun sa mga tindera dahil daw dun sa oversupply, nagbabagsakan yung napakaraming mga supply dito sa Balintawak Market. Kaya naman yung presyohan ay talagang kung hindi ka magbababa ng presyo, walang bibili sa'yo dahil masasanay na yung ating mga mamimili dito dun sa mas murang presyo. Yung manggang hilaw, ay mas mura pa yung presyo, nasa 12 pesos hanggang 20 pesos lamang yung kada kilo. Yung manggang kalabaw kung tawagin, nasa 80 pesos yung kada kilo. Malalaki na ito. Kung ordinaryong araw na bibilin mo, lalo na dun sa ibang mga palengke, ay umaabot pa ng 160 pesos yung kada kilo. Pero dito ay nagbabagsakan yung presyo. Yung presyo naman ng iba pang mga prutas, katulad ng watermelon. Yung watermelon ay nasa 40 pesos lamang yung kada kilo ng watermelon dito sa Balintawak Market. Itong mga prutas na ito ay galing sa Central Luzon, habang yung watermelon ay galing naman dyan sa bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. So masaya yung ating mga kababayan na magdala ng mga bumili ng prutas para sa kanilang isang linggong supply dito sa Balintawak Market, dito sa Quezon City. Samantalang yung iba pang mga bilihan, Jared Anthony, yung baboy ay nananatili sa presyong 300 yung kada kilo, habang yung manok naman ay nasa 160 pesos yung kada kilo. Mula rito sa Balintawak Market, dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Val! Nakakapanibago din si Val, bagong ahit na. Ahit pogi. Ahit Pogi. Ahit pogi. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Katonyeng at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Let's move and get it on. Yeah! Monday morning! How's the traffic? Yan. Kumusta ang mga nata-traffic dyan? Baka kayo'y mahuli ng mga masasamang loob, na sasabihin may violation kayo. Yun. Nahuli kayo ng CCTV. Inulit po natin, fake yan ha, fake. Fake ho yan. At pati doon sa mga ito, may mga nagte-text pa rin dito, nagtatanong tungkol doon sa paano makakakuha ng cash assistance para doon sa mga gagraduate. Fake din ho yan. Fake yun. Fake din ho yan, ako. Pero nga halimbawa kung bachero, may mga LGU na kung graduating with honors o Halimbawa, most courteous. Hindi kasama yun. Halimbawa, may mga Latin, Hindi ba kasama yun? Latin honors. Yung cum laude, Summa cum laude, magna cum laude, yung mga ganyan. May binibigay yung Meron mga yan. LGU. Oo. May extra dahil sa Ayan. matalino ka. Oo. Meron talagang ganun, LGU yun. Pero ito ho, yung sinasabing ang DepEd, ang DOH, yung malasakit, saka ano pa yung isang nasa fake kanina na Yung, nagbibigay daw ng tupad. Ayan. Tupad. Wala hong ganyan, no? Walang ganyan. Ito nga, nagbigay na ho ng kalatas ng statement ang DepEd. Binabalaan po namin ang ating mga kababayan laban sa mga kumakalat na mga post sa social media patungkol sa umano'y cash assistance na ginagamit ang logo ng DepEd. Wala pong ganyang programa ang DepEd. Mag-ingat po tayo sa ganitong mga post at wag po tayong magbigay ng mga personal ng mga impormasyon sa mga ito. Ayan, nagpapasalamat po kami sa lahat ng lumapit para i-report sa amin ang mga ganitong post, pati na rin sa ating mga media partners. Ayan, Ayan. statement daw mula sa Department of Education. Galing yan kay Attorney Michael Pua. Ayan. Si Michael Pua kaya ay Vietnamese? Dahil may mga restaurant ako nakikita Ay, General Eli Mata, congratulations! Congratulations. Yan na palang PDEG ngayon, ang bagong Ano ba hepe yung ng PDEG? PDEG. PNP Drug Enforcement Drug Group. Enforcement. Nako, may kalalagyan kayo. Dumating na si General Eli Mata dyan sa PDEG. Ayan, lalo pat laging kasama si Kachek Talay. Check talay. Ayan ha. Congratulations! Magandang- Kasoji Jimenez, happy first birthday daw sa kanyang apo na si Sakius. Sakius Jimenez. Si Sakyo. Si Sakyo talaga, ha? Si Sakyo. Sa bagay, itong si Sakyo, kahit na nung umpisa masama siya, pero naging mabuti siya. Naging mabuti. Bakit po? Alam niyo naman siguro yung kwento ni Sakyus, ano? Na nung dumadating ang Panginoon dahil sa maliit siya. Oo. Maliit. Anong ginawa ni Hindi makasilip na ganyan. Hindi Natatakpan makasilip. Umakyat siya sa puno Sa ng puno. sycamore. Oo. Ang sabi ng iba, yung puno Ano ba daw yung ng sycamore? yung sycamore tree ay kung daw yung kumbatsero, matinik eh. Matinik. Matinik. Kahit na matinik, inakyat ni Sakyo yun. Tinan mo na Ni yun. Sakyo. Bakit niya inakyat? Oo. Para lang makita niya ang Panginoon. Oo. Si Heso Cristo. Ang Panginoong Jesus Jesucristo. Christ. Nung panahon na dito pa sa lupa ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Sakyo, bumaba ka na at pupunta ako sa iyong bahay, ako tutuloy. Kaya nagbulungan yung mga tao. Bakit ba't pupunta ko niya? Masama yan. Masama yan. Siya maniningil ng buwis yan eh. Ganun ang tingin sa mga maniningil. Taga-BIR yan. Parang ganun ang dating. Di ba masama yan? Kaya nung dumating yung pumasok sa bahay niya ang Panginoong Jesucristo, sabi, sosoli ko na makailang ulit ang kung meron man ako nasingil ng hindi karapat-dapat, sosoli ko sa kanya. Sa madaling salita, kahit na nakagawa siya ng mali, siya nagbago. At nagpakita siya ng malabis na paghahangad na maglingkod sa Panginoon. Ayun, yun ang kailangan. Kahit nga, di ba sabi, kahit gaano kakasama ay papuputiin kang parang niebe.
kung ang iyong kasalanan ay mapula. Oo. Oo, tama ka doon, kumbatsero. Papuputiin kang parang niebe. Ayun. Kaya gusto mo talaga magbago. Kung gusto Pero magbago. yung nagsisisi, kumbatsero, at sinabing nagbago, Oo. talagang nagbago. Tapos gagamitin pa ngayon ng digital, ang social media para sa panloloko. Naku po, inang, huwag kayong mag-ingat-ingat ho tayo sa mga ganyang mga manloloko. Ay, si Mami Linda tsaka si Carl Emmanuel, magandang morning sa amin ni Ermeline Guan. Mr. Jalomtang! Oras po natin, Chityam Kong Kauhun, 7:09 ng umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 10 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 6 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Department of National Defense, National Security Advisor Secretary Anyo, sinupalpalan China sa kasinungalingan sa umano'y bagong kasunduan sa Ayungin Shoal. DepEd, DSWD, Malasakit Center at CHED na biktima ng fake news sa ayuda. Sumukong most wanted person sa bansa ihaharap ngayon ng DILG. Isa patay, 2 sugatan sa sunog sa Maynila at sa Taguig. Lola, nahati ang katawan ng masagasaan ng 10-wheeler truck sa Cebu. At pagpasok ng tagulan, madedelay dahil sa El Nino. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Alas 7:12 ang ating oras. Nasa linya na po natin ang DICT, Department of Information and Communications Technologies, Assistant Secretary Aboy Paraiso. Asek, magandang morning. Magandang morning. Si Ka Jerry po at si Ka Tunying. Ako, magandang umaga ho, Ka Jerry, Ka Tunying, sa inyong mga taga-panood, taga-subaybay, taga-pakinig. Good morning po. Opo, samot-sari po ang naiisip ng mga manloloko sa internet, sa ano tawag doon? Sa digital world. Pinakahuli itong meron na naman, LTO naman, traffic violation, no contact apprehension ang ginagamit. Ano na po naging action natin at update natin dito, Asek? Ito, over the weekend to, Ka Jerry, na pag-alaman natin, pag-alam na natin sa LTO. In fact, we issued out an advisory ho dito sa mga no-contact apprehension na scams na ho na to. Tinitrace na ho namin yung mga numbers na ginagamit para dito sa no-contact apprehension. Pinagbigyan na natin sa NTC para naman sa mga kakulang mga hakbang para i-block mo yung mga numbers na to. At saka yung mga kaupo ng mga, kasi pag halimbawa ganyan, Ka Jerry, nagbibigay sila ng link ng websites, pero pag napansin mo, mukhang legit, pero pag tinignan mo closely, na iba lang ang isang letra or isang number, nagbabago na yung biyadala ka na sa ibang website to. Oo, magagaling ho yung mga gumagawa nito. Pinagtrabahuan talaga nila ng todo. Oo. Katulad ng ASEC,
yung kapag kapalapit, yun yan, binanggit nyo, pag nakuha na yung plaka ng sasakyan, magge-generate, kumbachero, tama ka, magge-generate ng traffic violation Oo, receipt mo, tapos may picture pa. Dahil ikaw rin ang nagbigay ng Dahil plate ikaw number mo. nagbigay at gagawa pa ng kwan yun, ng picture kung saan ka nahuli. Pati yung plaka ng sasakyan mo, gagawa ng kotse eh. Ikaw ba Sa'yo mismo ito? yan? Opo. Eto, may kapapasok lang dito, Asek, na text ito, MMDA no contact apprehension. Your traffic violation bill is 3 days past due. And failure to pay will result in an invalid vehicle registration. Tapos nakalagay dito, i-click mo yung mmda.tw. Oo. May kulay may kulay yun. Pag may kulay, yun yung link. Magagaling Oo. Asek, ano? Talagang siguro ginastosan na rin nila to eh. Oo, Katunin, in fact, ito, madalas na natin marinig to at maganda siguro ipagbaigay natin at bigay alam natin sa mga kababayan natin para maging aware sila. There is such a technology as yung mga ginagamit to ang artificial intelligence para mas mapabilis yung paggawa nitong mga fake websites, fake text. Dito rin po papasok yung mga data mining kasi alam niyo yung mga hacking na nangyayari before, kunin yung data natin. Ito yung purpose nun para magamit sa further scams. Pag nakuha yung mga data natin, binibenta, tapos yung data na yun ginagamit naman para magmukhang totoo yung scam na ginagawa nila. Unfortunately, this is one of the results of those breaches na nangyayari before. Nakukuha yung mga numbers natin. Kaya alam yung number, tugma doon sa pangalan, kasi na-mine na ho yung data ho natin. So ang sabi nyo, gumagamit na rin ng AI itong mga masasamang loob na ito? Tama ka, Jerry. Ito ang purpose talaga ng AI eh. So, this is a tool talaga. Ang AI naman hindi talaga siya masama or mabuti. It's a tool. Pero pag ginamit mo sa mabuti, mapapabilis yung processes. Pag kanimba sa gobyerno, yung pag-i-encode. Ito naman yung other extreme. Pag ginawa mo naman sa masama, pag nagmumukhang legitimate yung website, mas mapapabilis yung pagkuklone ng mga websites po natin. Kaya pag pumunta ka, click mo yung link yan. Kahit tulad ng binanggit mo, Jerry, usual na addresses o link ng mga ahensya ng gobyerno is .gov.ph. Ito hindi, .w. Pero pag click mo, magmumukha, dadalig sa isang website na mukhang yun talaga yung website ng ahensya yun kasi na-close na. Kung gumagamit sila ng AI, hindi ba pwedeng gumamit na rin ang DICT ng AI para naman mahuli sila, Asek? Tama ho. Yun naman ang pang-counter natin. We fight fire with fire. Tama ho kayo. Ginagamitan na rin natin sa mga makabagong teknolohiya, including AI. Para naman hindi lang ma-counter sila, but again, para naman sa apprehension nila sa pagkakakinulan nila. Tapos yung case built up later on ng mga ahensya natin na involving law enforcement po. Meron na po ba kayong nahuli, nakasuhan na mga tao, mga specific na mga tao na gumagawa po nito, considering ang DICT po meron kayong tawag doon, CICC ba? Kasi may CICC kayo, hindi ba ang dami, hindi ba meron kayong nabiling mga gamit pa from Israel? Mahal nga yun, 40 million yata yun, para po gamitin sa mga salbahing nambibiktima sa ating mga kababayan. Have you ever filed charges or arrested anyone na nasa likod po nito? Tama ho, Katunin, ang CICU, pinangunahan naman ng Yusek Alex Ramos, and yun nga pumili mo tayo ng mga bagong technologies, bagong equipment from other countries. At para doon sa tanong nyo, marami may mga part ho ang DICT ng pagkahuli at prosecute ho ng mga criminal threat actors na ho na ito eh. Pero kailangan natin tandaan ng DICT including ang CICC, doon kami sa investigation case ng technology. Yun yung mandato natin. Tapos pinapasa na natin ito sa law enforcement po. Sa panghuhuli. Law enforcement naman ipapasa sa prosecution service natin para naman sa proper filing of cases. So si DOJ, tapos yun, magkakaso na.
Pero Hindi ba dapat meron na kayong na tingin ko dapat mag-request na kayo sa Kongreso. Total, meron naman kayong capability. Mag-request na kayo ng para bagang police power, na mag-detail na sa inyo ng mga PNP personnel o kaya intel officers o kaya NBI para bang meron kayong isang mga interagency group na under DICT na talagang yun ang magiging trabaho, manghuli po ng mga tulisan na to kasi ang dami pong naloloko. Katulad kanina kong Bachero, yung isang scam message na yan, yung sa DepEd. 65,000 and plus shares, ASEC. E di ganun kadami ang potential na maloloko nitong mga hayop na to. Tama ho, patingin. Kami naman we submit to the wisdom of our legislature kung ano yung gusto nila at tingin nila tama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, wala ho kami ginagawa katunying. In fact, we signed the memorandum of agreement, the ICT and CICC with their law enforcement agencies para naman magkaroon tayo ng joint task force pagdating sa, yung gaya nung pinapanukaran yung na magkaroon ng mas faster prosecution, faster detection ng mga scammers na to. Para mas mabilis ang aksyon. Ito ho, ASEC, nagkaroon na tayo ng SIM card registration, pero patuloy na nagagamit ang mga SIM. Tulad nito, itong mga ginagamit ngayon dito sa scam na to, cellphone number ang gamit. Tama ho, Jerry. Dalawang ang nagiging problema natin dyan. Una, yung talamak na bentahan ng mga registered SIM cards, yung mga kababayan na, which is in itself, violation ng SIM card registration act, kaya na sinasabi niya, at may kaukulang mga penalties and fines, including pagkakulong Jerry. At ang pangalawang problema naman natin dyan, sa mga pagkakataon na halimbawa hindi na talaga pinapayagan ng mga local mga service providers natin yung mga ganyang pag-attach na link. Ang ginagamit na talaga ngayon is yung mga OTTs o yung over-the-top services. This includes Viber, Messenger, na kahit wala halimbawa, naputulan na kayo ng service dahil hindi nyo na-register. Wala na yung number, pero andun pa rin yung number nyo sa Viber, andun pa yung number nyo sa Messenger, whatever internet platform, telecommunications platform, yun yung ginagamit ng mga scammer ngayon na wala ho tayong control kasi itong mga firms na to, itong mga kumpanya na to is outside the jurisdiction of ng Pilipinas po. Nakakapagtaka tuloy, baka ako merong machine na nagagamit ang mga ito na kahit walang SIM card pero may sariling may mga number na nan-generate na para sila mismo ang nagte-text, ASEC. Parang yung text blast dati. Pero yun nga yung sasabi natin yung over-the-top services, yung mga messaging platforms natin. Talagang yun yung ginagawa. Even wala na yung SIM card nyo, or even if naputulan na kayo ng linya doon, as long as you've registered prior to yung pagkaputol ng linya nyo, tuloy-tuloy lang po yung mga services na yun. Alam nyo, ASEC, medyo nawawalan na ho ng pasensya ang ating mga kababayan. Paulit-ulit na lang po ito, katulad nung pinag-uusapan namin, kausap namin si Yusek Ramos. By the way, nasaan ba si Yusek Ramos? Nasa US na naman yata. Dito dumating na. Nasa OPD na ko lang isang araw po. Buti naman dumating na masyado na siya maraming nasa seminar na na-attendan. Gamitin niyo naman kamo sa atin yung seminar na na-attendan. Anyway po, ang binabanggit po natin, kitang-kita naman. May manluloko sa social media, may manluloko. Hindi ba, ilang beses na po namin sinabi ni Jerry, hindi ba uubra na dumiretso na kayo sa Facebook? Kayo sa DICT, dumiretso na kayo sa Facebook, dumiretso na kayo sa TikTok. Sabihin nyo, i-block ninyo to. Pag hindi nyo binlock to, kayo ibablock namin sa Pilipinas. Pwede nyo ba sabihin yon? Kung katunying na banggit nyo ho yan, nagkaroon na tayo ng memorandum of agreement with yung tatlong platform, malalaking platform mo, ang Meta ho, ang who owns sa Facebook, and Instagram I think, ang Google who owns sa YouTube, at ang etong TikTok ho, para ho baguhin yung community guidelines. Tama ho yung sinasabi niyo po, katunying na yung pinoint out nyo na right now, ang ginagawa lang ho natin, nakikiusap po tayo kasi admittedly, wala ho tayong jurisdiction over there. Pero tama ko yun, it's an alternative for the Philippines na kung hindi ho sila susunod, we must consider
yung ginagawa ng ibang bansa na ibinablock ko itong mga Oo. Pero again, it requires an act of legislature kasi naman it's a balancing act, Katunying. Marami ho rin naman i-recognize natin na marami sa ating mga kababayan na ang talagang pangunahing profession na, and we consider them that a profession na yung content creation. In fact, si Fiesta nga ako, naglagay na ng course para sa content creation Yun naman yung binabalansin natin, yung pagkawala ng pagkakakitaan ng ibang mga kababayan natin. So kailangan pa ng legislation, ASEC, para magkaroon ng regulation, para ma-regulate ng gobyerno itong mga platform na ito? Tama ho, Jerry. In fact, right now, wala pa talagang particular agency na dapat sino ang magre-regulate ng content creation ng mga agency nito. In fact, if I remember correctly, kasi may ina-attendan ko rin yung mga hearings sa Congress, at talagang tinitingnan na yan siya is yung palakasin itong NTRCB, I think, yung movies and regulate to expand their powers into the digital space kasi dati yung traditional media lang ang kino-contemplate ng NTRCB. But right now, there are discussions in Congress that to expand their powers in order to regulate yung content creation pagdating naman. Pero ang nagiging problema pa rin, Jerry, is yung jurisdiction natin over the social media platforms. Kayo ho ba sa DICT? Kayo po ba sa DICT ay may letter o may memo o may draft bill na na-submit sa Kongreso para sigurado mga legislators natin gusto ring isulong yan para maging mabilis. Kayo maggawa kayo ng draft tapos i-hearing sa Senate tsaka sa House para magkaroon na tayo. Kasi katulad nun, Kumbachero, pasensya na kayo, Asik, masyado na kami dito tulad lang po nung gumagamit sa amin pamilya ko mismo ginagamit nila para magbenta ng mga produkto. Scam tapos yung AI, Kumbachero, yung nagtitinda ng yung pampaano ba yun? Prostatitis do sa prostate. Ginamit kami ni Dr. Willie Ong. Maliwanag namang panluloko yun Ang atin lang, andyan pa rin andyan pa rin po, dumadaan pa rin po sa Facebook. Hindi ko alam kung anong kailangan pa ba ng batas yun? Tawagan nyo lang Facebook, Meta, ako si Asik Boy Aparaiso dahil walang ginagawa yung sekretary ko at saka yung CICC, ako tumatawag sa inyo, sasabihin ko na pwede ba i-take down nyo to dahil maliwanag na panluloko to, kayo na magsabi. Mahirap ba yun? Kailangan pa ba ng batas nun, sir? Kausap po natin, in fact, that's the heart of the MOA, na baguhin nila yung community guidelines nila at saka yung mga community policies nila pagdating sa ating bansa. Pero tama ho kayo, yun yung ginagawa natin, sasabihan natin sa Facebook, pero umaasa pa rin tayo doon sa policies nila. It takes time, mantakin nyo, even mo yung presidente natin, it really takes time yung nung nagkaroon ng deepfake, it takes time para ma-take down yung mga contents na hula yan. And that really, yun yung pinaka-problema ho natin One is jurisdiction over these platforms. And second, do we have the political, or do we have yung alternatives pag naman blinak natin itong mga sites kasi tinitignan namin sa ibang bansa, yung talaga yung nagiging key to success is an alternative to the social media platforms pagdating naman doon sa pagkakaroon ng livelihood ng mga content creators natin. Susulat ho ba kayo? Pwede ba kayo mag-draft ng bill para dyan kung talagang kailangan ng legislation? Nag-submit na ho kami ng position paper doon sa Congress po. Sa Congress, to be fair sa Congress pa lang po pinag-uusapan yung legislation regarding the regulation of social media platforms po. Opo. Okay. Asek, salamat. Thank you for being sport po. Thank you. Ako, maraming salamat at sa pagbibigay sa amin ng plataforma para makausap ng ating mga kababayan. Thank you. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Magbabalik ang mga pangunahing balita, 7:28 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lola na nasagasaan ng 10-wheeler truck at nahati pa ang katawan sa Cebu City. Sa investigasyon, pababa ng tulay ang truck nang biglang tumawid ang 65 anyos na biktima na si Lola Constancia Rosal na taga Mandaue City.
Ito, may video pala, oh. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nakapagpreno ang driver ng trucks na kinilalang si Gregorio Gioco, kaya nasagasaan ang matanda at tumilapon pa at nahati ang katawan. Inaalam ng pulisya kung bakit nasa lugar si Lola Constancia dahil maigpit na ipinagbabawal ang pagtawid doon. Isang 86 anyos na matandang babae ang nasawi habang dalawa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Maynila at Taguig. Ayon kay Peter Ko, co-owner ng Hotel Juliano, sinubukan niyang iligtas ang kanyang inang si Chudeng Kabangkale sa pagsisimula pa lamang ng sunog sa dalawang palapag na bahay sa likod ng hotel sa Maynila. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 na umaga bago ito naupula pasado alas 11 na umaga. Sa Taguig City, dalawang babae na may edad na 21 at 24 ang nagtamo ng minor injuries nang sumiklab ang apoy sa isang residential area sa Barangay Santa Ana. Nakatagdang ipresenta ni DILG Secretary Benher Abalos ang sumukong National Most Wanted Person ngayong araw. Ihaharap ni Secretary Abalos sa publiko at sa media si Jimmy Managaysay, most wanted ng DILG sa kasong murder, frustrated murder, robbery, direct assault at may mga multiple attempted homicide. Matindi pala ito, no? Mabutit sumuko, ano? Kung hindi, baka nadali ka ni Dexter. Kailan nyo si Dexter? Yari ka doon. Daming kaso, no? Oo. Ayon kay Secretary Abalos, voluntaryong sumuko si Managaysay sa mga otoridad. Isasagawa ang presentation sa provincial capital sa Katarman, Northern Samar. Pero mag-ingat-ingat ka, Secretary, ha? Ito yung lagi kong binabanggit kong batsero, eh. Dahil sa malakas din ang loob nitong si Secretary, lumalapit dun sa mga suspect minsan. Paano kung tuyuin yan? Naalala mo yung unang press con niya dun sa yung involved sa pagpatay kay Percy Lapid? Nag-press con sila. Lapit-lapit. Sabi ko, ano ba naman kung dambahin siya nung suspect? Suspect. Alam mo, hindi mo naman basa ang isip ng mga iyan. Secretary, kapag ka magpe-press con, pabantayan nyo sa mahigpit sa pulis. Hindi naman basta-basta matatakot yan sa muscle ni Secretary. Alam ko namang muscle din si Secretary. Muscle Secretary. Pero pagka tinoyo yung mga yan, huwag kayong masyadong lumalapit, Secretary, ha? Ingat. Na biktima ng fake news ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa umano'y pamimigay ng ayuda o cash assistance. Ayan na. Alok sa naturang post ng Philippine Scholarship, ang pangalan po ng nag-post, Philippine Scholarship, ang 5,000 piso hanggang 8,000 pisong cash assistance mula DepEd, CHED, DSWD at gayon din sa Malasakit Center. Hinihingi sa Facebook post ang sensitibong personal na impormasyon at iba pang dokumento na nang mabibiktima nito. Sa ngayon, hindi bababa sa 65,000 ang shares ng post kung saan may ilan sa mga nagkokomento ay nagsabing nakapag-fill out na sila ng forms. Ingat. Posibleng maantala ang pagpasok ng tagulan sa bansa dahil sa El Nino phenomenon. Ayon kay Alzar Aurelio ng Pag-asa, karaniwang pumapasok ang rainy season sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng June, ngunit madedele ito dahil sa panahon ng tagtuyot. Oo nga, dati Mayo pa lang. Kaya nga merong tinatawag na Agua de Mayo. Yan, Agua. Noong isang araw, baka yun na yun. Nung May 1, umulan sa QC. Sa QC. Tapos gamot daw sa sa bungang araw. Sa Anan. Oo, sabi nung matatanda nung araw. Hadhad. Pero ngayon, kapag ka naligo ka sa ulan, magkakakuwang ka, magkakagalis aso ka. Baka marumi na rin, ano? Marumi na. Sinabi ni Alzar na pagkatapos ng El Nino, maharap naman ang bansa sa La Nina. Yun. Ay sus, na magdadala naman ng mga malalakas na pagulan. Alas 7:39, itinanggi ni na Defense Secretary Gilbert Teodoro at National Security Advisor Eduardo Año ang umanay new model sa Ayungin Shoal. Ayon kay Teodoro, kasinungalingan lang ang ipinamamalita ng Chinese Embassy na nakipagkasunto ito sa DND
NSC at Armed Forces Western Command. Tinawag na charade ni Teodoro ang pahayag ng embahada na ginagamit lang umano ng Communist Party para lituhin ang mga Pilipino Charade. at ang international community. Tinawag din ni Anyo na walang katotohanan, katawa-tawa at kalokohan lang Ayan. ang sinasabing common understanding ng embahada ng China. Kumbinsido ang opisyal na isa lang itong distraction ng China matapos madiskubre na unti-unti nang nasisira ang Sunday Cay sa Pag-asa Island na posibleng resulta ng pagtatayo ng artificial islands ng China. Susunod! Dito po! Sino itong actress na hindi pa umaamin sa relasyon nila ng aktor pero buntis na naman sa ikatlong pagkakataon? Parang kilala ko yan ha. Aba, nakakatatlo na Deny pa rin? Oo. Sabi ng radyo natin, Bislig. Nako, malakas po ang ulan namin dito sa Bislig City, Surigao del Sur. Alternate po dito. Ulan ngayon, init bukas, ulan, init naman. Parang palitan. At least, At least nakakaulan kayo. May palitan kayo dyan. At nadidiligan ng mga halaman. Yeah. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy na Pangunahing balita. alas 7:40. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:48. Malabong bumaba sa 40 pesos ang kada kilo ng bigas sa lokal na merkado. Ayon sa Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor, naglalaro sa 45 hanggang 50 ang kada kilo ng imported na bigas. Depende rin ang retail price sa kalakalan sa international market at kung magkano ito ibebenta ng mga trader. Sinabi ni Montemayor na maantala ang anihan ng palay sa bansa dahil sa El Nino at posibleng sa Setyembre-Oktubre pa ito magsimula. Hintay ko yung resulta ng contract growing ni Ayun talaga. Administrator Gillian Eddie Gillian. Oo, yun. Yun ang hihintayin natin. Ang ani nun, kumbatsero, ay June. Inumpisahan nila ng February Oo. February, March, Ilang April, May, June. ilang hektarya? 40,000 hectares. 40,000 hectares. So 40,000 hectares, ginastusan nila ng 3.4 billion. Ang kwenta ni Administrator Gillian, dahil sila na rin daw ang magbebenta ng bigas, ng bigas sa kanilang mga kadiwa store sa NIA areas. Ang presyo daw ng palay ng bigas kumbatsero, maibebenta nila. May kita na ng maganda magsasaka dito at 34 pesos. 34. 30 to 34 pesos. Sino mo? Everybody happy. Pag Everybody ganun. happy. Masaya ang magsasaka, masaya ang consumer. Masaya ang Hindi consumers. lugi ang gobyerno. Hindi totoo, maganda na diba? kita ng Maganda gobyerno. na. Hindi man kumita. Hindi naman magsasaka di ba? pala. Hindi man kumita ang gobyerno Bumawi doon. lang, bawi. Babawi lang. Roll lang, roll. Ikot lang, di ba? Ay, Thank you. Hinihintay ho namin yan, ha? Direk Loris Gillian, ha? Hindi. Eduardo Gillian. Eduardo Gillian. Nung isang beses nag-present siya sa mga congressman alam mo naman si Congresswoman Estela Quimbo. Ang sabi ni Estela Quimbo nung nag-present siya, pinakita niya yung kasi may economist na si Estela Quimbo Nung pinakita ni Administrator Gillian yung numero as in kung gaano ani yung pinakamababang ani pa tinitingnan niya. Sabi ni Congresswoman Miro Quimbo. You made my day. Aba. You made my day. You made my day, You made talaga. my day. Kasi nga, puro walang masagot yung DA Walang masagot kung bababa bigas o hindi. Ito, pinakita ni ito mismo. Actual to. May pera kayong inallocate. Nasa GAA. Ginamit namin. Itong gagawin. Intayin nyo lang. Yan ang sinasabi natin. Actual. Diyan na natin ilagay ang pera. Yan, mismo. Hindi yung sa mga subsidize o ayu-ayuda. Yan. Makikinabang, pati yung mga hindi nakakatanggap ng ayuda, makikinabang dahil sa murang bigas na mabibili. Talaga.
Kaya sabi ni RD Ronel Tan, Si RD. naimbag bigat kada kayo amin apo. Agreeing kayo. Kasi RD Ronel. sakop niya, mayor dati ng Pidig, Ilocos Norte to eh. Oo. Si Administrator Gillian. Gillian, oo. Tama, RD Ronel Tan. Siya nga po yun. Siya nga yun. Eto na. Ang mga driver daw ng jeep na hindi pa, ano tawag doon? Consolidated. Dahil Aba. wala nang consolidation. Tuloy ang biyahe, mga miyembro ng Piston at Manibela. Ayan. RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Katunging, tuloy nga ang biyahe ng mga pampaserong jeepney na bahagi ng mga grupong hindi nagpa-consolidate. Dito yan sa Pasig Palengke, partikular na nakikita natin ngayon, dahil ang nakikita dyan sa RH News Television, mga miyembro ito ng Piston, may sticker pa ng Piston, biyaheng Bagong Bayan, maging mga miyembro ng Manibela na biyaheng Quiapo at Marikina, natuloy pa rin sa pamamasada ngayong umaga. Paliwanag ng mga barker ng jeepney rito sa pamilyang Biayan, wala naman kasing nanguhuli o naninita sa kanilang mga kasama. Sa pakikipag-usap pa ng DZRH News, nabatid na alam din ng mga nakaposting tauhan ng Pasig Traffic and Parking Management Office na may mga miyembro nga ng nasabing mga grupo ang tuloy pa rin sa biyahe pagtapos ng April 30 deadline ng PUV consolidation. Pero dahil wala pang order, wala rin silang ginagawa kundi hayaan ng mga tsuper na masada at wala rin hanapan ng papel na nangyayari. Sa kabila nito, marami ng commuter, Jared Anthony, ang abangers ng masasakyan, partikular na patungong EDSA Omega Mall sa Mandaluyong, sabi ng TPMO personnel. Normal lamang na Monday morning scenario ito sa syudad, partikular na dito sa Pasig Palengke. Samantala, nagsisimula ng magtipon ng ilang tauhan ng Manibela o miyembro nito dito sa tabi lamang ito ng City Hall, paligid ng Pasig Palengke para magsagawa ng kanilang programa o kilos protesta. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilat, Yeehaw! puso ko yun. Ay, Kuyang Bong Belmes, ang may-ari ng Armscore, kumbatsero. Armscore firing range. Ay, birthday daw ng kanyang bunso, si Portia Belmes. Ayan, happy birthday, Portia. At magandang morning, happy Monday morning kay Executive Secretary Luke Bersamin. Yes, Ay, Luke. yes. Magandang morning. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating napakagandang palatuntunan. Si Ma'am Yolanda Jones dyan sa Australia. Uy, malamig sa Australia pag Malamig ganito. sa Ano? Australia. Pag mainit sa atin, malamig sa kanila. Ayan. At, Si maganda- Lot Pleno. Magandang morning. Saka si Alicia Gubagaras. Ayan. Magandang morning din kina Tita Helen at Tito Albert Nagalis. Tita Helen, Tito Albert, at binabati rin natin si kapatid na Antonio Cura Nagales. Kapatid na Antonio Cura Nagales. Happy 67th birthday. Kapatid na Antonio Cura Nagales. Bumbu. Kuyang Richard Mark. Magandang morning. Ito na. Sino nga ba yung pangatlong beses nang nagbubuntis, deny pa rin sa kanyang relasyon sa isa pang sikat na aktor? Sino yan? Nihatid sa atin ng ating showbiz Deny ka legend, pa, ha? Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Katonying at Ka-Jerry. Nung una, dinay ng dinay. Pangalawa, tago pa rin ng tago. At ngayon, juntil na naman daw ang naturang aktres. Tong aktres na to, nanganak last year para sa kanyang ikalawang baby. At ngayon, naglilihi na naman daw ito, pero tago pa rin ng tago. I-deny pa rin din, wala silang dinideny. Tago pa rin ng tago at hindi nila sinasabi sa publiko ang tunay na relasyon nila ng nilang dalawa. Uy naman. Kasi naman ay iniingat-ingatan siguro ng naturang aktor ang kanyang image.
bilang isang magaling na action star. At si actress naman ay pa-sweet-sweet pa rin ito sa kanyang mga pelikula. Pero medyo may mga matured na itong mga role na ginagawa. Kaya lang nagtataka ang mga tao, bakit hanggang ngayon ay ayaw pa rin aminin nila na sila ay wala naman masama dun eh. Di ba si halimbawa si The Boy saka si Lorna Tolentino. The Boys of Love. Ganon. Siyempre naman, mga tao matutuwa kapag sinabi nila na sila ay couple na talaga, na mag-jowa na talaga. Pero meron bang nata-turn off kapag ka nalamang may asawa na o kaya may jowa? Hindi lang yan, hindi naman mata-turn off. Hindi na uso yan sa kagaya ng dati. Yung mga fans masyadong siloso, di ba? Halimbawa, yung leading lady, halimbawa nung lalaki parang hindi ba mau-offend yun pagka may ganun? Malamang. Halimbawa, ang leading lady mo si Ivana. Ganun. Tapos magsushooting kayo sa Quiapo. May sisigaw doon ng mga fans. May asawa na yan. Siguro naman, hindi naman. Dahil yung ulo naman ng mga tao ngayon, alam naman na ng mga tao. Hindi kagaya ng tao. Yung tao dati, masyadong ma-emosyon masyadong malambot yung mga ngayon, hindi. Kaya pwede na sabihin. Mga coconut, na mga buko, na matitigas na ang ulo. Kaya naman, nila. Kaya lang, bakit ayaw pa nilang aminin ang katotohanan? Ay, nako. Clue! Clue! Hindi pa ba namin nasabi? Parang hindi na ako magsasalita. Basta ang masasabi ko lang, I love you! Ayan. Love ya. I love you sa inyong dalawa. At syempre pa kay Mami Sherry Ramirez. Babu, ako po si Morley Alinio na nagsasabi, ayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu. Ay, Jonel Cruz. Tatalong kailan ba ang ride? Head, take it away. Hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Okay lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry-Loom pre-painted ka na. Bumabati pala ang mga taga... yung mga tropang wine kay Kuya Elmer Ngo dahil 32 years na pala na naglalagay ng bubong sa ating mga kababayan ang Cherry-Loom. Kaya happy anniversary. Happy 32nd anniversary sa Mileage Asia Corporation. Ayan. Oy, baka gusto mo ng Kuya Adrian, baka gusto mo ng bagong-bagong hybrid vehicle Andito na ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid, ang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo pang araw-araw with your family o barkada. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Meron itong 1.5 liter turbocharged engine at 48 volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O, diba? Suabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya Kuya Eric de Vinagracia, gusto mo bang mag-test drive ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid? Bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Tiggo Auto Dealership o kaya naman ay sa www.cherryauto.ph. Hey! Ay, doon nga pala sa nagtatanong kung tuloy pa ba ang photo contest ng PAGCOR. Tuloy-tuloy ho yan, ha? Hanggang July 31 pa ang submission of entry. At yung mga nakodakan nyo, napitikan nyo, pwede rin kung ang petsa yan hanggang July 31, 2024. Harvest time. Ito po ang tema ng photo contest na ito ng PAGCOR. May chance manalo ng 100,000 pesos. 8 ho yan. At yung sa conventional naman and then drone category, 50,000 pesos. Ano ba hinihintay nyo? Sali na, pitik na. Yeah. Standing time backseat of Jackie's car. Sabi ni eto nga yung kahit daw sa ibang bansa kumbatsero,
uso rin, nangyayari din yung ganyang mga scam gamit din ng mga SIM card. Kahit registered na. Totoo po naman yan. No? Ang mga scammer, magagaling gamit ng technology. Kaya ang pinakamainam pa rin panlaban dyan, tayo mismo. Mag-iingat. Ang pagiging vigilant. Wala ka naman sinalihan, mag-expect kang mananalo ka. Di ba? Pag natukso ka talaga sa pera, sa sinasabi sa'yo, matatanggap mo kahit wala ka naman sinalihan, mag-isip-isip ka na. Talaga. Di ba may kasabihan nga tayo, ang naghangad ng kagitna. Ayun, isang salop ang nawala. Ingat po tayo. Ingat po. Always ingat. And tandaan po natin, ang isa po sa mga ikinababagsak ng tao ay greed. Yun. Pag gusto nating magkamal ng kayamanan na hindi naman natin pinaghihirapan, greed po ang tawag. Yeah. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!